ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? 5:30 in the morning, this Friday, para po sa ating Buena Manong latest, Buena Mano rin ang sayang dala sa kanyang mga pasahero. Bring me habang traffic. Yan po ang kakaibang gimmick at good vibes na hatid ng isang konduktor sa bus na nag-viral sa social media. Kitang-kita po ang energy habang nagpapalaro ang uploader na si Kulas. Simple lang mechanics. Ang makakahanap ng item na sasabihin ni Kulas, balik pamasahe. Okay na po, meron na po. Tayo. Sir, ticket mo, sir. Abonado man, pero ito na raw ang paraan niya para mag-share ng blessings at iwas bad trip din ito sa traffic at habang may biyahe, mahabang biyahe. So, nakikipaglaro yung konduktor sa loob ng bus. Ngayon ko na nakakita ng ganyan. Parang nakakita ko ng ganyan before sa jeep naman. Jeep? Okay, okay. Not so long time ago. Pero wala, dati kasi sa mga parlor games na natin, sa mga party, di ba, yung mga bring me, Diyos ko. Naalala ko yung mga magulang talaga yung pag nagpapabring. Kaya laki-laki ng bag. Sabi siguro, ibigay mo to. Puting buhok, puting buhok. Di ba may puting buhok pa? Pero tama yun, yung nanay. Pwede yung nanay mo pinaka-gwapong tito. Oh, dali mo tito. Dali mo tito. Dali yung mga nanay. Tama. Pero di ba, ang ganda nung ginawa ni Kuya na nagpapabring me siya kasi paano kung shaggy siya po yung gusto mong laro. Mas mahirap yun. Mahirap nun, di ba? Mahirap Oy, pero nun. hindi, alam mo, merong mga tao talagang sadyang pinanganak na yung bang marunong aliwin ang sarili. At gusto niya, may kadamay siya. Oo, Wala ganda. ako dun sa si Kuya, yung pinakita natin Walang na ticket. bata. Gano'n naman typical yung mga bata. Hindi kaya gano'n ang paghinuli mo, mama. Yung sumakay ito, walang ticket, tinagbayad, ayan ka. Yung itsura niya, hindi, whether papunta ka or pauwi galing school, di ba? Basta niyo yung mga anak niyo pagka nasa sasakyan, nasa jeep, sa FX, kung saan makayo, di alam niyo, parang upong sponsor. Kinakausap kasi siya, pero parang antok na siya. Pero paano kung di nga... Aaliwin mo Tapos yung biglang pipreno, di ba? Paano kung di nga nagbayad, no? Balik pamasahe. O sige, libre na nga yan. Bigyan mo naman yung bring me mo eh. Ganda, a little kindness goes around, no? So maganda sana yung mga operator natin, i-shoulder na nila, magkano naman yung ganun, di ba? Parang pampa-upselling na rin ng pagsakay. Kuya Kulas, galing mo. Pero nabanggit mo yung shaggy. Laro nga tayo doon minsan kasi talaga panahunan pa namin ni Mami Ruth. Laro na Ang cute ni Mama, di ba? Gusto niya ng kalaro. Uy, minsan maglaro nga tayo. Laro nga tayo, shaggy, Bahay mo, shaggy, Mama, shaggy, pwede. Hindi, dito gagawa, di ba, gagayahin ko yung gagawin mo, gagayahin mo yung gagawin ko, di ba? Na Bini, pinauso na Bini. Dance step. Ayan na. Yun ang alam kong shaggy. Ay, Uy, mahirap nagpaparamdam. yan. Oo, yung sa chick-tack natin yung dadalihin. Sa'yo, ikaw yun, Mama. Sobrang advanced level na yung Bini. Eto naman po mga kapatid, mainit-init na usapin ngayon sa social media na bansagang persona non grata sa isang probinsya ang isang kilalang travel vlogger. Opisyal na idineklara ng provincial government ng Negros Oriental na persona non grata ang social media personality na si Ferdinand de la Merced o mas kilala bilang Philippine Looper. Ang dahilan, ang kanyang mga komento online tungkol sa lokal na pamahalaan na itinuring umanong disrespectful at offensive sa mga opisyal ng probinsya. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na, andyan na naman isang bagyo. Okay. So yung statement na yun is pagkatapos siyang... Okay. Oo. Yan, sa regular session. Etong nangyari. Nung Lunes nga, unanimous na inaprubahan ang resolusyon na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata. Ayun na nga. So, napag-desisyonan na nila. At bukod dyan, Mami Chiki, alam mo ba, may sagot uli dyan, si Philippine Looper. Sa kanyang follow-up post, sinabi niyang wala siya intensyong mang-insulto, na hurt lang daw siya sa mga komento laban sa kanya. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya na kung
hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Humingi ako ng pasensya ron. Yan De La yung apology. Merced. Yan yun. Oo, yan yun. Si De La Merced ay kasalukuyan naglalakad mula Batanes hanggang Hulo bilang bahagi ng kanyang Guinness World Record attempt. Patuloy naman daw ang kanyang paglalakad at ngayon ay nasa Cebu na siya at mas mainit daw ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Ayun. Ang hirap naman pagkaganyan. Hindi ko rin kasi na masyado napanood kung ano yung mga Ako rin, sinabi. hindi buo din yung aking Yung information context pagdating to dun eh, sa oo. Tama. nangyari. Pero siguro, gauging off of that, syempre, ang atin namang mga local government, meron talaga silang, pwede talaga nilang gawin Pinaghuhugutan yun. eh, no? Yes, Actually, oo. pwede talaga na mag-declare ka Declare. ng persona non grata. Talagang ganun yun. Kung anong basehan nun, nasa sa kanila din yun, no? Siguro, ang magandang maintindihan lang natin dito, lahat kasi ng mga ginagawa natin on social media, merong digital imprint, mama. Ang hirap-hirap na kasing burahin yan kapag nandiyan na yan. And when you're talking about a province, syempre, we are all very proud of where we hail from. Meron tayo, kumbaga may pride tayo palagi sa ganyan. At kahit naman marami tayong pinagdadaan ng mga bagyo, syempre, pag ikaw makakarinig ka ng ganyan, talagang aalma yung mga tao. Minsan, hindi pa nga LGU ang aalma. Oo, yung mismong mga- taga doon. mga nakaka-experience. So, I think, more than anything, ito pwede nating matutunan na timing is everything pagdating sa mga post. Minsan yung hindi makakapanakit sa ngayon dahil mas sensitibo ang mga tao dahil nga merong mga bagyong dumarating. So, syempre, inaayon yun, no? Humingi siya ng apology and I'm so sure naman, alam mo yung mga taga doon sa probinsya yun, napakababait nila, ha? Oo, Marami sa akong Negros. mga kaibigan Oo. who hail from there. Pero at the end of the day kasi, syempre, we also have to be accountable for our actions and at that moment, kung yun ang nararamdaman ng mga taga-probinsya nila, eh hindi natin pwede, we cannot take that against them. So we learn from this and hopefully, syempre at the end of the day, gusto naman natin, mama, ay magkaroon din sila ng, kumbaga parang reconciliation. Yes. Oo. Malay mo naman maayos naman to in the future, di ba? Pero malay mo pagkatapos ma-lift yung persona ng grata, mabigyan naman siya ng key to the city. Wow! Ang tatanungin Kabaligtaran. ko yung persona non grata ba, sabi mo nga, nalilift siya. Pero does that mean you're not allowed to be in the area? Yeah, Habang persona non grata habang ka. persona non grata ka pa. So, Pero- hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero Kumbaga pag na-lift na, okay Actually, na. ganito Parang yan all is eh. forgiven. You can go there, pero you're not welcome. Oh, hindi ka Ganon. welcome talaga doon. Ganun naman yun. You can go there, you're not welcome. Gusto ko lang balikan yung most of the time. Sige, go na. Hindi, yung sinasabi kasi ni Dims, yung tama yung lagi natin pinapaalala lang, lalo na ngayon social media, may social media imprint. Kaya nga si Mones Berto sa Signal, sina Charles Leandro, may think ka muna, di ba, bago ka mag-click. Kasi minsan, sa sobrang impulsive mo, na-upload mo na agad o na-enter mo na-upload na. So, hindi mo alam yung repercussions, kumbaga yung mga consequences pagkatapos. Nun, di ba, nag-sorry naman siya eh. So, siguro napaisip siya na wala naman akong sinasadyang ma-insulto, ganyan. Pero, kumbaga, damage has been done. Nailabas mo na, may mga nasaktan ka na. So, bago ka mag-upload, bago ka mag-post, bago ka may masabihin na ganito, pag-isipan mo muna. Kaya doon na lang ako sa lagi sinasabi ng tatay mo. Oh. Oo. Kapag wala kang magandang sasabihin. Shut up ka na. Oo. Zip it. Yung dalawa lang sinasabi ng tatay ko, pag wala kang magandang sasabihin, kainin ko na lang daw yung buhok ko. Sabi ng tatay ko, kaya pala naubos na. Ano ba kasi di po, lagi kinakain yung buhok? Pero totoo yan, my Totoo. papa will always say na, makakatulong ba yung sasabihin mo? Tama. Mama, ayos ba yung sasabihin? Kung hindi maganda, dito ka na lang. At kung may gusto kang sabihin sa isang tao, at gusto mong may makorek, diretsuhin mo. Yan ang sinasabi niya palagi sa akin. Huwag ka na maghanap ng iba pang madadamay. O, diba? In fairness sa tatay ko, 16 years lang naman nabuhay ako doon ng kasama Kasama ko mo siya. siya. Pero Ang dami lagi ko, mong nakuha, oh. Hindi, pero kasi totoo yun eh. Totoo. Yung mga basic na values na gano'n, alam mo, kahit saan mo yun dalhin, kahit wala ka pang pinag-aralan, totoo yan. Marami akong kilalang mga tao na hindi mataas ang mga pinag-aralan, hindi nakatapos, and yet, the best people in the world. Pero marami ka naman nakilalang mga ang tataas sa mga Dapat, pinag-aralan. may masters pa. Diba? Nagmasa PhD pa. Sa ibang bansa pa nag-aral, kaya ang asal, ugali. Oh, pre. Kahol pa. Oh, pre. Cheers na naman tayo. Ayan na kayo. Nakaw pa na nakaw. Isipin mo, Oo. nag-aral ka sa ibang bansa para magnakaw sa bansa mo. Ano ka ba? Nag-Europe pa. Oh, yan. Sige na, Okay, ikaw na yan. ako na to. Para may iba naman. Punta naman tayo sa Pampagood Vibes, mga kapatid. Ito na nga dahil ang ating pambansang Krukrung may 2025 version ng Smile in Your Heart.
I had a feeling that you're holding my heart, and I know that. Celebration mode ang K-pop superstar na si Sandara Park na nagdiwang ng kanyang 41st birthday kamakailan lang. At bilang pasasalamat sa kanyang fans, naglabas siya ng bagong version ng kanyang cover na Smile in Your Heart. Una niya itong kinanta noong 2005 bago pa siya lumipad sa South Korea at bago pa man siya makilalang miyembro ng legendary K-pop girl group na 2NE1. Ang full video po ng 2025 version ni Dara ay mapapanood sa kanyang YouTube channel na Dara TV. Alam mo ito, Jel, di ba? Yung sabi mo si... Alin? Yung song, Oo, original. original Ariel Rivera. Yung video Yun na ang alam ko. pinapanood natin, yan yung 2005. 5. Hindi, Ito Mama. na yung Yan yung recent. ngayon. Bago. 41 si Sisi. See? Mama, sabi ko sa'yo, itong taong to parang hindi Vampira. tumatanda. Vampira. Oo. Saan ba yung fountain of youth niyan? Makapunta. Sa Korea. Korea. Hindi, Di ba ikaw alam meron mo- ka din? Alam mo, dito niya nahanap yan. Aminin mo, Pilipinas. dito Dito niya sa nahanap. Pilipinas. Kasi balik-balik siya dito eh. Every birthday. pagmamahal ng Kung yung bata tsura niya pala. dati dun sa SCQ, ganun pa. Huwag na tayong lalayo. Nakita mo si Mama Cheeky. Oo. Nakakanta nga ako ng ano. Na ano, Mama? Alam niya Ano ba? ba? Magre-record din ako ng video. Ano? Pero hindi, 41. So, kaedad mo to Yes, sa Mama. Sandara. Kaedad ko po si Sandara. Tayo, Kaedad din magkakaedad. yun. Oo. Oo, di ba? So, nakakabata po I dito. think ang pala edad dito. din natin, Mama, nung time kasi na yun, wala pang masyadong contaminant sa mga food natin, sa tubig. Kaya tingnan mo, ang babata ng mga itsura natin, di ba? Totoo yun, Mama. Sama niyo na nga si Andre. Wala naman sa buhok yun eh. Parang gusto ko nga hindi. Sabi ko, ano pa mga iniinom nyo? Ano ba yung mga... Hindi. Nasa fest lang yan, di ba? Yung... No, but you also look Pa-feeling- very young, Dre, kasi si Mama Marilyn also, you've tatawa seen na her. Yung nanay She ko. looks super Dun sa lahi ng young. nanay ko yun eh. And I think more than anything is yung disposition mo sa buhay will make you Actually, young. Tsaka ang buti-buti din kasi nitong si Dara. Kaya Dara. siya yung isa sa mga, actually isa siya sa mga OG, mga K-pop superstars na minahal talaga nating mga Pinoy. Kasi pinakitaan niya tayo na, ay pwede pala yun na isang Koreanang kagaya niya ay mahalin natin. Kasi very Kaya mula nun, Mama, pag may Korean dito, because of Sandara, love na love mo na. Kasi alam mo na ay ganito pala sila. Diba? Inunahan na siya sa inunahan niya yung K-pop Yes, wave. definitely. Wala tayo Oo, ulit, mahala natin totoo, siya. Una din 21. Alam ko, isa sa mga nauna din yung 21. Oh, 21. Sino nga yung partner niya dati? Di ba Si Hero, Angeles. Ano Hero ba? Pero kayo ba Angeles. nakatrabaho mo na ba Angeles, si sa Sandara? Dati nung nagmo-mall show kasi ako, nag-host niyan sila ni Hero, yung Sandara Hero. Kainitan ng SCQ yun. Ako kasi amazed na amazed ako na ang galing-galing niya managalog. Ay, Mama. Oo, totoo. Diba? Because she Oh, has yeah. remained Nila. friends. Yes. Actually, ang halos lahat ng friends ni Dara ay Pinoy. hindi pa nga artista. Yung mga staff Non-showbiz ng staff. shows na niya, Mama, mabait yan talaga. Ay, Pinoy at heart. At saka magugulat din talaga kayo, yung mga Korean, sabi mo, magaling magtagalog. Kasi dun dati sa school ni Mio, nung grade school siya, marami siyang mga Korean classmates. galing. Tapos kapag nagkakaroon ng Filipino elocution, sila yung mga ang Magagaling. gagaling pa sa mga totoong Pilipino Sino? magtagalog. Ryan Bang. Galing mo. Si Grace Lee, natin kasama natin dito That's sa right. Okay. Hindi daw masyado si Ryan. Kasi medyo, mas magaling si Dara. Oh. Kasi si Ryan, good morning sa'yo, Ryan. And then, Medyo tsaka, ano pa si Ryan. Bulbul. Pero hindi dahil sa Koreano siya doon. Kasi yun talaga siya. Talagang yun talaga siya. Very endearing naman yung Tama, gano'n tama. niya. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.